Tampang ng Maito. Maraming po salamat sa DRS. Ang DRS din po, nagpapasalamat din po kami sa isa sa walang pagpay na suporta sa pagkilos sa tampang ng Maito. Maraming po salamat. Ayan yung sikat oh. Ayan oh. Magandang Pilipinas po sa ating lahat. Mga yung punta sa Ay, Lods. lahat. Mga kababayan ko, ako si Daniel Romina, member ng LGBT community. Ako ang pinakabatang petitioner ng isang Amihan Corpus na inihay ni Davao Mayor Marcelo Duterte sa Korte Suprema. Ako ang pinakabatang lumalaban upang mapakinggan ng Korte Suprema ang hinaing na lahat ng mga Pilipino na pauwi na po si Tatay Duterte sa Pilipinas at dito netizen. Wala akong anak sa politika dahil bata ka daw ako. Pero ngayong 18 years old na ako, putang ina! Bakit sinisira ninyo ang bayan ko? Mga politiko! Bakit sinisira ninyo ang sarili ninyo mga tahanan ng bansang Pilipinas? Ikaw, Pilipino! Ikaw! Bakit hinayaan nyo nang inagago ka na ng gobyerno pero nandyan ka pa rin sa bahay ko? Lumabas kayo! Sumama kayo sa amin upang ipagtanggol ang Pilipinas. Hindi tayo akyat ng bundok. Hindi tayo magpapaka-NPA. Lalaban tayo para ipaglaban ang Pilipinas at karapatan nating bawat Pilipino na magsalita. Nawakasan na po ang korupsyon! Na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Hindi tayo nandito para makipaglaro sa kanila. Nandito tayo para lumaban gamit ang ating boses. Naway wakasan na ang maling gawain ng mga politiko. Wakasan na ang korupsyon. Pauwi na si Tatay Duterte sa Pilipinas. Kapwa ko kabataan, gumising na kayo. Ipaglaban naman natin ang Pilipinas. Ang pinakamamahal nating Pilipinas. May iiwan akong kataga sa inyo. We only have is hope. Hope is the start. Service is the path. And meaningful change is the destination. I stand here as a youth to inspire and enlighten everyone for fight for what is right and for all of us Filipinos. Para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte! 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 Kumabayan ba kayo na ginaganito na po tayo ng mga gobyerno, mga politiko? Hindi tayo papayag! Lalaban tayo hanggang dulo! Mabuhay! Maraming salamat po! Ako po isang senior kasama. Nakunta, sana tayo mga nasa ibaba, at sana yung mga reinforcement agency tulad ng PNP Armed Forces, sana maisip ninyo si Tatay Digong, inoble ang inyong sweldo. Pero yung ating official, sana pagdating ng oras, makita ninyo ang nangyayari sa ating bayan. Sana po, lahat po, pagmula sa araw na po hanggang sa pamalasik ng 2020, sana po, magising na po kayo. At ang nag-iisa natin pag-asa na anak ni Tatay Digong at si Sara Duterte ay pinaplano silang tanggalin para hindi matakta
sana ang mga kasundalawang ang inyo pong nasasaksihan. Narito po kami ngayong araw. Lahat sa mga dapat gayahin nila ang ginagawa ng ating butihing Congressman Leandro Dimiste. Kaya mga kasama, ibaba! Mga regulation na! Basura! Mga kababayan, Ibasura! OL deregulation. All deregulation. All deregulation. Ibasura lang eh. Presyo na langis! Pababain lang! Dapat pababain! Presyo na langis! Presyo na langis! Presyo na langis! Presyo na langis! Ikaw na nga mag-lead, pre. Presyo na langis! Pre, huwag mo titikasan. Lambutan mo lang. Lambutan mo lang. Presyo na langis! Walang nagtutumanin. Sila doon, mas kabila eh. Lumukli yung dami. Kalahapon, kalahati lang yan. Uy, dito sikat. Dito sikat. ang mga placards, huwag natin Tawag pa naman namin. Sobra na sila. Sasabaw sila, pre. Yung lahat ng presyo, nagmahal, diesel, kung ano pa man, na ipinatong lahat sa ating bulsa, sa ating damdamin, sa ating buhay. Parami na kayo autor niya. Ayaw ko nang mabuhay. Dapat madagdagan ng Dahil sa hirap, nararamdaman po natin, lalo at ang mga anak natin. Halos, ang ating mga apo, magulang, at ang ating usapin, tungkol sa paghihirap na ipinagsasabi sa atin, mayroong isa tayong nagmamahal sa ating congressman, Dimiste, nang siya ho ang nag-ahatid ng boses sa ating presidente sa lahat ng ating kasama sa panunungkulan. Hindi lang naman nasakbo, hindi lang First District ang naghihirap, buong Pilipinas po ang naghihirap. Kaya ang hiling ko sa kasama ni Congressman na Kongreso na sa panunungkulan, sana'y samahan po siya. Hindi po kaya na nag-iisa sa paglaban ang buong tao dito sa ating sa Pilipinas. Kaya siya po ay pinaalis, pero nagdanlang siya. Hindi naman tinutupad ang mga sweldo ng mga mismong kawali ng gobyerno na hindi naman nakakatulong sa bayan at ang mga operating expenses ng ating mga opisina. Ang gobyerno
para sa sariling mga kawani ay may ayuda. Pero ang taong bayan, tinitipid nila ang ayuda. At ang lahat ng gastos ng gobyerno ay nanggagaling naman sa taong bayan. Kinalulungkot ko na pinapalabas na meron ng ayuda para sa mga tricycle drivers, for example po. Pero sa Metro Manila lang pa, nabigyan ang maraming mga tricycle drivers ng 5,000 pesos. Sa buong Nasuko at Palayan, wala pang kahit isa ng EUV driver na nabigyan ng tulong ng DSWD ngayong krisis ng langis. Aabot na ng isang kalahating buwan ang krisis na ito. Wala pa tayong tulong na sa gobyerno, pero araw-araw na tayo ng mas mataas na presyo ng langis. Lalong higit ang aking minamahal na congressman ng buong lalawigan ng unang distrito. Kami po ay talagang sobrang tapang sa ngayon dahil ang una namin ginagawa sa Ortigan ang pagtulong ng ating batang congressman, Leandro Leleste. Muli po, ang ating hinahin, sana po bigyan ng ating pamahalaan ang awa doon sa isipin nyo, isang linggo pa, 2,000 lang ang mga LPG. Saan pa kukuha ng mga driver na mga dito na ganyan? Sa counting kinikita sa pamamasada? Wala naman taas pamasahe dahil sa kawa sa mga commuter. Kasi ang mga tsuper, operator, driver, isang bayani at ang lahat ng lalawigan ng Pilipinas. Kaya mga bagay, dapat na dapat ng ulang natin ang pakikibaka. Kaya ko, hindi lang po dapat manalin ito. Kaya lang po rin ang pumunta dito. Kaya na sa mga nalalaman, pupunta ang hindi. Ako po, ay isang presidente lamang na nagkakayaga. Takot na rin ang barangay Manila. Ibang po ako dito upang kayo. Ramdam na nila ang hirap ng ating dinadanas. Wala pang isang buwan ang pagtaas ng ating presyo ng langis at krudo. Damang-dama na natin ang paghihirap. Ang awa ko sa aking mga transport, toda, buses, silang lahat ay mauuwi. Halos lahat ng kinikita nila ay pumupunta sa lahat sa krudo. Sa talagang makapag-uwi ng kakainin sa bawat pamilya nila. Subalit, bago dumating ng hapon, halos wala pa rin silang maiuwi. Tayong matatanda na, wala na tayo halos pakialam sa ating mga kinakain. Pag tayo nakapagtikim ng gulay, kasi ayos na ay yung mga bata na talaga namang lumuluha, ay gayon pa ang ating aasalin. Kaya tayo, sama-sama, humilin sa ating pamahalaan na kung maaari, ibaba ang presyo ng gasolina at krudo. Iilawan ang mula ang kahirapan ng ating bayan. Mula sa pamumuno ng aming minamahal na congressman. Karapatan ng mamamayan! Ang susunod na tagapagsalita ay nagmula naman po sa Barangay Banilan, si Carlito Sila. Balik tayo dito sa naiipon masyado dyan sa gitna. Hello. Balik tayo ng pwesto dito. Naiipon masyado dyan. Wow! Okay po! Isang mga katahiyawan para sa lahat! Ang ulang destino ng Sugbo! Karapatan ng mamamayan! Una sa lahat, ang aking ibinadayin sa ating lahat sa unang Panginoon Diyos ang makauwi tayo ng ligtas sa ating mga pinaglalaban. Ikalawa, ang hiyaw kong ito ang paghingi ng awa sa namumuno ng ating pamahalaan, unang-una sa ating Presidente Marcos. 10,